Channel. Chapter 561 hanggang 570. Maganda ba? 0561. Boss, masyado ka bang nag-aalala? Iilan lang sa amin ang nakakita ng skeleton, at wala kaming tutol na si Sylvia ang maging presidente, at hindi pa ito naasikaso ng Shearer Club, bakit nila tayo pinupuntirya? Iniabot ni Leviathan ang kanyang mga kamay. Bumalik ka daw, sabi ni boss, bumalik ka na lang. Bakit ba ang dami mong kalokohang pagsasalita ng pusit? Kung may nangyari talaga, huli na ba para bumalik? Saway ni Azazel. Kinaikit ni Asmodeus ang kanyang mga mata at sinabing, ang ibig sabihin ng amo ay hindi lamang tungkol sa ating kaligtasan, kundi na tayo ay may malapit na relasyon sa amo. Kung gusto nilang makitungo sa amo, magsisimula sila sa atin. Nagkalat tayo sa buong mundo, binigyan ko sila ng pagkakataong mahuli ang mga kapintasan ng amo, kaya dapat sundin ng lahat ang mga tagubili ng amo at bumalik sandali sa Purgatory Island. Tumango si Yefan, tama ang palpak na multo, mga kapatid, maaari ka ring kumita ng pera. Malapit na ang katapusan, patay ka, at hindi mo ito ma-enjoy sa pera. Lalo na ikaw pusit, may asawa at mga anak ka na, gusto mo bang biglang mawala ng ama ang anak mong si Debbie? Ba, boss, ang bungangan ng uwak. Mas mabuti pang bumalik na ako sa Purgatory Island. Kinakabahang sinabi ni Leviathan, dadalhin ko ang aking asawa at mga anak sa isla. Shit. Boss, tatakutin mo ako hanggang sa mamatay. Awang-awang sinabi ni Beryl, ako, mayroon pa akong ilang mga reception at dance party, ngunit hindi ako nakapunta sa fashion show, boss. Maaari ba akong pumunta muli sa 1 buwan at kalahati? Sumulyap si Yefan sa kanya, slacker, magiging okay ka kung hindi ka pupunta. Kung nahuli ka, tinatamad akong iligtas ka. Huwag. Boss. Huwag. Ako. Pupunta ako. Hindi mo ako mapapansin. Naging berde ang mukha ni Belial, at nagmamadaling sumigaw. Nagtawanan ang lahat at naramdaman na talagang cola si Belial. Actually, ang sarap bumalik. Matagal ko nang hindi nakikita si Sally Ye, kaya oras na para samahan siya ng big guy, nakangiting sabi ni Maman. Tara, sa tingin mo ba kailangan ni Sally Ye ang kumpanya mo? Ang gusto lang niyang makita ay ang amo, ni hindi niya may angat ang talukap ng mata niya kapag nakikita niya tayo. Inilibot ni Leviathan ang kanyang mga mata. Boss, ano ang tungkol sa iyong sarili, huwag kang bumalik at tingnan. Tanong ni Asmodeus. Ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng masalimuot na tingin, at siya ay natahimik sandali. Matapos tingnan si Su Qingzhou sa tabi niya, umiling siya, hindi sa ngayon, may iba pa akong gagawin, kailangan kong bumalik para ipagdiwang ang Spring Festival. Tingnan mo ito. Sayang, gusto ko ring pumunta sa Zia Country para sa Spring Festival, boss. Samahan muna namin kayo pabalik sa Zia Country. Sabik na sabi ni Lil. Nagmamadaling itinaas ni Yefan ang kanyang kamay para huminto, huwag. Pumunta kayo sa Zia Kingdom, kailangang tumalikod sa akin ang Dragon Soul. Bagamat may malaking agwat pa rin sa pagitan ng lakas ng mga tao sa Inferno at ng maalamat na powerhouse, napakalaki ng underground world. Ang impluensya ng isang maalamat na powerhouse ay hindi kasing laki ng inaakala. Dahil ang mga maalamat na powerhouse ay madalas na hindi direktang humaharap sa anumang mga problema. Sa kabaligtaran, ang Asmodeus, Azazel, Mammon, Leviathan, ang mga bigwig sa ilang mga larangan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay nakaka-impluensya sa maraming aspeto ng underground na mundo. Halimbawa, ang mga maalamat na powerhouse ay mga sandatang nuclear, na pangunahing gumaganap ng isang pumipigil na papel. Ang mga nakasanayang sandata na ito ang gumagana sa mga totoong digmaan. Ang grupo ng pinagsama-samang Inferno ay sapat na para magsimula ng modernong digmaan, at tiyak na hindi sila papapasukin ng Dragon Soul. Makikita na nang lumitaw ang Leviathan sa mataas na dagat, labis na natakot ang Dragon Soul. Pagkatapos ng negosasyon, bumalik ang lahat sa bukid sakay ng kotse, na nagnanais na ayusin at harapin ang ilang mga bagay sa kamay, at pagkatapos ay magtungo sa Purgatory Island. Sa pagbabalik sa bukid, umupo si Su Qingzhou sa kotse at sa wakas ay nagtanong, Yefan, nasaan ang Purgatory Island? Sino si Sally Ye? Natigilan si Yefan, at pagkatapos ay nagpaliwanag, nang matapos ang jihad, sinabi ng ilang mayayamang tao na kilala ko na ito ay upang gantihan ang aking kabaitan, at gumugol sila ng pera upang magtayo ng isang maliit na isla sa karagatang Pasipiko para sa akin. Ay napapaligiran ng isang sinturon ng bulkan. Kahit na mukhang nakakatakot, ito ay talagang ligtas. At ang 4 na panahon ay parang tagsibol, at napakaganda ng tanawin. Kaming mga naglakbay sa iba't ibang panig ng daigdig, nakikipaglaban at nagpapatayan sa loob ng napakaraming taon, ay gustong magkaroon ng karaniwang tahanan, kaya't nagtayo kami ng bahay at paraiso doon. Si Sally ay nakababatang kapatid ko. Kilala ko na siya simula pa noong una. Isa siyang malaking kasambahay at nakatira sa isla. Sinabi ni Su Qingzhou, oh, at pagkatapos ay muling sinabi, hindi ba't napakalakas ni Sally Ye? Bakit mo nasabi iyan? Naguguluhan si Yefan.
Sinabi mo sa lahat na pumunta sa isla para hanapin siya, na parang magiging ligtas sila hanggat nakita nila siya, sabi ni Su Qingzhou. Sa isang komplikadong tingin sa mga mata ni Ye Fan, bumantong hininga siya, napakahirap ng tanong na ito. Mahirap sagutin. Medyo espesyal ang pagkakakilanlan ni Sally. Kung gusto mo talagang sabihin, maaaring siya ang pinakamalakas sa atin, mas malakas pa sa akin. Gayunpaman, dahil sa ilang mga congenital na problema ni Sally, ang kanyang lakas ay hindi lubos na maibigay, kaya hindi ko masabi. Kumurap si Su Qingzhou, at biglang nagtanong, maganda ba siya? Halos mawala ng manibela si Ye Fan at hindi niya ito hinawakan ng mahigpit, nilainggan niya ang seryosong babae. Asawa, kakaiba ang tanong mo, isa siya sa mga kapatid ko. Kapatid niya ba? Siyempre hindi. Maganda ba siya kung ganoon? Matigas na tanong ni Su Qingzhou. Hindi nakaimik si Ye Fan. Matapos isipin ang mukha at poster ni Sally Ye, wala siyang masabi. Maganda ba siya kung ganoon? Matigas na tanong ni Su Qingzhou. Hindi nakaimik si Ye Fan. Matapos isipin ang mukha at poster ni Sally Ye, wala siyang masabi laban sa kanyang puso. Tumanggaw siya at sinabing, ang ganda. Nilainggan ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bintana. Tahimik na tumigil sa pagsasalita. Si Ye Fan ay napakapait, at alam niyang magsisisi siya kay Sally Ye nang may konsensya. Ang pagsasabi nito ay tiyak na magpapalungkot muli kay Su Qingzhou. Sina Ye Fan at Su Qingzhou ay talagang wala. Ang mga bagay na kailangang ipack, lalo na si Su Qingzhou, ay inagaw kay Lim Er, kaya walang bagahe. Ngunit kailangan nilang manatili sa bansa ng 2 araw, at kailangan nilang magpaalam sa ibang mga tao na ito, kaya babalik muna sila sa bukid. Ang Azazel, Mammon, at iba pa. Lahat ay may sariling mga pribadong jet, ngunit sa pagkakataong ito maaari na silang lahat na sumakay ng helicopter ng direkta sa paliparan, na kung saan ay maginhawa. Si Bilial ay medyo mahirap, at siya ay sanay na kuskusin ang mga eroplano ng ilang pinakamatandang kapatid na lalaki. Si Asmodeus ang huling umalis, lumapit kay Ye Fan, at sinabing, Boss, ayon sa sinabi mo noon, nasira ko na ang pinaka-elite na pangkat ng Buffalo at tinawag sila kay Zia Guo. Napaisip ako. Plano kong hayaan si Shu na sundan ka sa Zia Country. Una, maaari siyang maging responsable para sa gawaing proteksyon, at pangalawa, mas mabilis siyang lumaki. Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo. Natigilan si Ye Fan, hindi katakataka na nalaman niyang si Wu Yeshu ay hindi nag-impake ng anumang bagahe, at hindi rin sinasadyang umalis, ito pala ay inaprubahan ni Asmodeus ang disipulong ito na pumunta sa Zia Country. Hanggang ngayon, hindi matatanggihan ni Ye Fan ang kabaitang ito, at nangyari na gusto rin niyang turuan si Wu Yek kung paano sanayin ang kanyang katawan, kaya pumayag siya. Hindi nagtagal, umalis ang lahat, at ang bukid ay desyerto. Sa sala, bukas ang mga ilaw, at halos madaling araw na. Tumingin si Ye Fan kina Su Qingzhou at Wu Yeshu na naiwan sa harapan niya, at biglang naging kakaiba ang kapaligiran. Haha, gutom na ako, Mrs. Sure, hayaan mo akong ipaghanda ka ng almusal. Upang maputol ang kahihiyan, nagkusa si Ye Fan na bumangon at pumunta sa kusina. Chapter 0562 Hindi ako naniniwala sa sarili ko. 0562 Narinig ito sa maulap na gabi, nagmamadali siyang lumakad at sinabing, hindi na kailangan, kuya, paano mo hahayaang magluto ang isang malaking tao? Ako ang gagawa. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, kinuha na ni Wu Yeshu ang isang apron at pumunta sa refrigerator para kunin ang mga sangkap. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi ang umupo muli at sinabi kay Su Qingzhou, asawa, pagkatapos ng almusal, babalik tayo sa Paris. Si Su Qingzhou ay tila medyo mahina ang mood, walang ekspresyong tumango, at sinabing, nang mahina. Hindi komportable si Ye Fan na makita ang babae na ganito, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula, kaya kailangan niyang buksan ang TV at manood ng balita saglit. Pagkaraan ng 10 minuto, naghanda si Wu Yeshu ng almusal para sa 3, ilang magagandang sushi, ilang sandwich, piniritong itlog, salad ng lettuce, kamatis at sopas ng baka. Mga tao. Nakaupo sa hapagkainan, medyo nagulat si Su Qingzhou at sinabing, Sister Wu Ye, hindi ka ba mamamatay tao? Paano ka makakapagluto ng napakasarap? Kinagat ni Wu Ye ang kanyang mga labi at ngumiti, na panalo ni Sister Su ang premyo, talagang napakahusay nito. General. Asawa, ang mga pumatay ay kadalasang kailangang magkaila at gumanap ng iba't ibang tungkulin, at ang mga chef ay isa ring uri ng tagapagluto, kaya malamang na natutunan ni Chuer ang ilang mga kasanayan sa pagluluto, paliwanag ni Ye Fan. Matapos marinig ito ni Su Qingzhou, sinabi niya ang, sa medyo mahinang mood, at nagsimulang kumain ng tahimik. Pagkatapos kumain, tumayo si Su Qingzhou upang maghugas ng pinggan, ngunit abala si Wu Ye at tumigil, Sister Su, hayaan mo akong maghugas, paano mo magagawa ang ganitong uri ng trabaho? Okay lang, hayaan mo na lang ako. Halika na, hindi ako magaling magluto, pero kaya ko pa ring hugasan, sabi ni Su Qingzhou.
Asawa, may maglilinis ng mga gamit sa bukid na ito mamaya, para hindi mo na kailangang hugasan, aalis tayo pagkatapos ng ilang sandali, sabi ni Ye Fan. Ngunit matigas na sinabi ni Su Qingzhou, kung gayon, kailangan mong hugasan ito. Sa palagay mo ba ay hindi ko kayang maghugas ng pinggan? Siyempre hindi, ayaw kong mapagod ka, sabi ni Ye Fan. Hindi ako pagod. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Hindi alam ni Ye Fan kung saan nagalit ang babae, kung paano siya nagsalita sa ganoong seryosong tono, kaya kailangan niyang pumayag. Naglakad si Su Qingzhou papunta sa lababo at nagsimulang maghugas ng mga pinggan, napakatigas din ang kanyang mga kamay, na parang may sama ng loob sa mga pinggan. Biglang may kumatok. Isang plato ang nahulog sa lupa, at ang mga piraso ay nahulog sa lupa. Bulalas ni Su Qingzhou, tumingkayad sa inis, at nagsimulang kunin ang mga piraso. Asawa, huwag mong gamitin ang iyong mga kamay. Nagmamadaling lumapit si Ye Fan para pigilan ang babae. Ngunit huli na ang lahat, naglabas si Su Qingzhou ng isang mapanuksong, ang kanyang mga daliri ay naputol ng mga pira-piraso, at ang matingkad na pulang dugo ay umagos palabas. Si Ye Fan ay parehong nabalisa at nagalit. Sinisi niya ang babae na hindi marunong mag-ingat sa sarili, at hinawakan ang kamay nito, anong kalokohan ang ginagawa mo? Para kang kumakain ng pulbura. Paano kung maghugas ng pinggan? Ikaw. Sa kalagitnaan ng pangungusap, hindi natuloy ni Ye Fan, dahil nalaman niyang lumuluha si Su Qingzhou, umiiyak. Asawa, ikaw. Bakit ka umiiyak? Natigilan si Ye Fan. Alerto si Wu Yeshuang at naramdaman niyang hindi tama ang kapaligiran, kaya sinabi niya kay Ye Fan, Kuya, mag-iimpake muna ako at pupunta muna ako sa susunod na silid. Walang pakialam si Ye Fan sa maulap na gabi. Nang makitang bumagsak ang mga luha ni Su Qingzhou, nadurog ang kanyang puso. Anong problema? Asawa. Niyakap ni Ye Fan ang babae at marahang hinaplos ang likod nito, sabihin mo sa akin, huwag kang umiyak. Nabulunan si Su Qingzhou at sinabing, sa tingin ko napakawalang kwenta ko, gusto ko talaga ang sinabi ni Xiao Ziner, wala akong maitutulong sa iyo maliban sa pabagalin ka. Ako, gusto ko ring maging katulad nila, maaari akong ipanganak at mamatay kasama mo, at mabubuhay ako sa mundong katulad mo. Pero wala akong magawa sa bahay, mahirap magluto ng ulam, at ngayon sinasaktan ko ang sarili ko kapag naghuhugas ako ng pinggan. Ang tanging magagawa ko lang ay kumita ng pera, ngunit hindi kakapos sa pera. Ye Fan. Sabi mo gusto mo akong pakasalan, nagsinungaling ka ba sa akin? Oo. Alam ko, iniisip ito ng mga babae. Miss, ano bang katangahan mo, may lisensya na tayo para magpakasal, bakit mo pa iniisip ang mga walang kwentang bagay na ito? Kapag pinakasalan kita, ayokong ipaglaban mo ako, at gawin mo akong maid. Gusto ko lang mabuhay kasama ka. I'm very happy to see you, maganda naman diba? Dalawang tao ang magkasama, paano ito magiging komplikado? Napabuntong hininga si Ye Fan. Napahikbi si Su Qingzhou, pero insecure ako ngayon, hindi ko naramdaman na isa akong walang kwentang babae. Kung ikukumpara sa ibang mga babae sa paligid mo, ano ba talaga ang meron? Mas maganda pa sa kanila, siguradong hindi ako kasing galing ni Yue Ying in terms of virtue, hindi ako kasing galing ni Chu Yunyao in terms of family background, and in terms of appearance and figure, kitang-kita mo ang mga dilag tulad ni Sally Ye at Sister Wu Ye. Maging ang maalamat na powerhouse na si Xiao Ziner ay tila gustong-gusto ka. Wala naman akong kalamangan. Bakit hindi mo sila pakasalan, ngunit pakasalan mo ako? Natatakot talaga ako, hindi ko maisip ang sarili ko. Gusto ba talaga kita, o kinasusuklaman ko lahat ng dinala mo sa akin? Ginagamit lang ba talaga kita gaya ng sinabi ni Xiao Ziner? Ayokong maging ganoong klaseng babae. Puno ang mga mata ni Su Qingzhou, ito ay takot at pag-aalinlangan, pakiramdam niya ay nababaliw na siya, isang pakiramdam ng takot na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, at siya ay nalilito. Natigilan si Ye Fan, hindi niya inaasahan na ang mga salita ni Xiao Ziner ay magpapaisip ng gusto kay Su Qingzhou. Sa katunayan, kapag ang kanyang pagkakakilanlan ay inihayag, ang epekto sa mga kababaihan ay masyadong malaki. Mula sa isang layunin na pananaw, ang kanyang antas ay malayo kay Su Qingzhou. Huwag mong sabihing hindi. Oo, kung wala siya sa sarili, maaaring pumunta si Su Qingzhou sa Paris sa pagkakataong ito, at wala siyang naabot. Kahit na hindi siya nakilala ni Su Qingzhou, maaaring siya ay pinatay ng mga tao ng Guigo, at maaaring matagal na siyang namatay. At kung hindi siya babalik sa bansa at hindi pipiliing magretiro, kung gayon sa orihinal na taas ni Ye Fan, hindi niya makikilala si Su Qingzhou sa buhay na ito. Laging nakikita ni Ye Fan mula sa kanyang sariling pananaw na ang pagkakaiba ng pagkakakilanlan sa pagitan ng dalawa ay hindi malaking bagay, ngunit mula sa pananaw ng isang babae, ang pressure kay Su Qingzhou ay masyadong malaki. Mabigat ang puso ni Ye Fan, at napakahirap para sa kanya na sabihin kay Su Qingzhou kung gaano niya ito kagusto, dahil kahit ano pa ang sabihin niya sa ngayon, mahirap para sa mga babae na makinig. Hindi siya pinaniwalaan ni Su Qingzhou, ngunit hindi niya pinaniwalaan ang sarili niya. Miss, huwag ka masyadong mag-isip, tutulungan kitang magbenta, masyado kang dumudugo. Kinuha ni Ye Fan ang simpleng kamay ni Su Qingzhou, ngunit hindi niya ito napansin ng ilang sandali, puno na ito ng dugo.
Hinailan ni Yefan ang babae, naglakad papunta sa mesa, pinaupo siya, at pagkatapos ay naghanap ng medical kit para ibalot si Su Qingzhou. Pagkatapos magbalot, si Yefan mismo ay napuno ng dugo, at huhugasan na sana ito, ngunit hinawakan ni Su Qingzhou ang kanyang kamay ng malakas. Huwag kang pumunta. Kabanata 0563 ang pinakanakababahala na bagay. 0563. Tiningnan ni Yefan ang nanginginig na maliit na kamay ng babae na nakabalot pa rin ng gasa, mamantong hininga, yumuko, at sinabing, asawa, maghuhugas lang ako, huwag mo akong hawakan ng gusto, magbubukas ang sugat at magdudugo. Ayokong bitawan ka. Tahimik na sabi ni Su Qingzhou, sa tingin ko kung pakakawalan kita, aalis ka. Si Yefan ay hindi pa nakakita ng isang babaeng napakalapit sa kanya, tulad ng isang batang babae, dahil sa takot na mawala siya at mahanap ang kanyang mga kamag-anak. Noong nakaraan, si Yefan ay magiging napakasaya na si Su Qingzhou ay makakapit sa kanya ng ganito, ngunit sa sandaling ito, si Yefan ay nakaramdam lamang ng kalungkutan at sakit sa puso. Umupo si Yefan sa upuan sa tabi niya, hinawakan ang kamay ng babae, at same time na sinabi, asawa, hindi kita iiwan, kahit itaboy mo ako, hindi kita iiwan. Si Su Qingzhou ay sabik na tumingin sa lalaki, dahil ba nangako ka sa aking lola? Kaya walang paraan na makakasama mo ako. Ikaw, bakit palagi kang may kalokohang ideya? Ikinahihiya ko ba ang sarili ko ng ganito? Panghabang buhay na bagay ito. Sumakit ang ulo ni Yefan at hindi makapagsalita. Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki saglit at sinabing, kung gayon, ibigay mo sa akin ang Guigo Wrench. Gusto mong hilahin ang iyong mga daliri. Nagtaka si Yefan, bakit? Ibigay mo sa akin. Matigas na sabi ni Su Qingzhou. Walang pagpipilian si Yefan, kaya kinailangan niyang kunin ang wrench na dala niya. Ayaw niyang iwanan ang bagay na ito kahit saan. Kinuha ni Su Qingzhou ang wrench, at hindi alintana ang dugo sa kanyang kamay na nadumihan ng wrench, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay at sinabing, mula ngayon, ako na ang mag-isa sa wrench, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nagulat na sabi ni Yefan, asawa, ito ay masyadong mapanganib. Kung kasama mo ako dahil may pangako ka sa aking lola, ngayon ay wala na sa iyong mga kamay ang wrench, at hindi mo na kailangang tuparin ang pangako kung gusto mong umalis. Anumang oras, maaari kang pumunta, hindi ito mabibilang na pagsira sa iyong pangako. Inilagay ni Su Qingzhou ang kanyang wrench sa kanyang bulsa. Mapait na ngumiti si Yefan saglit, silly wife, kahit kunin mo ang wrench, ano ang pinagkaiba nito? Paano ko mababago ang pagpili ko dahil sa ganoong wrench? Pinakasalan kita hindi dahil sa lola ko, kundi dahil sa sarili kong pagmamahal. Ikaw, bakit hindi mo maintindihan? Lagi mong sinasabi yan. Sinasabing mahal mo ako nang walang dahilan. Pero wala talaga akong lugar para mahalin ka. Wala akong advantage para mahalin ka, gusto mo ako paano ka maniniwala sa sinabi mo? Iiyak na naman si Su Qingzhou sa pagmamadali. Si Yefan ay walang magawa, pakiramdam niya ay nilinaw niya ito, ngunit tumanggi lang si Su Qingzhou na paniwalaan ito. Xiao Ziner, gusto mo talaga akong saktan. Bulong ni Yefan sa kanyang puso. Nang susubukan ni Yefan na pagkalmayan si Su Qingzhou sa pamamagitan ng isang halik, bigla niyang naramdaman na may mali. Isang madilim na patay na aura ang papalapit sa bahay. Si Yefan ay napakapamilyar sa aura na ito, at bigla niyang sinabi na may mali sa kanyang puso. Asawa, manatili ka sa bahay, huwag kang lalabas. Biglang tumalikod si Yefan, nagmamadaling lumabas ng pinto, at isinara ang pinto. Madaling araw na, at normal na ang makapal na hamog sa labas, ngunit ang makapal na hamog na ito ay nabuo ng mga alon ng kamatayan. Kuya. Tumakbo rin si Wu Yeshuo palabas ng silid na katabi niya, at namutla ang kanyang mukha nang makita ang kamatayang ito. Maingat na sinabi ni Yefan, pumasok ka sa bahay at protektahan ang iyong kapatid na si Su. Walang lakas ng loob na pakialam si Wu Yeshuo, brother, mag-ingat ka, dito. Sandali, umalis na lang ang iba sa farm, pero kahit hindi, malamang hindi ito makakatulong. Sinulyapan ni Yefan ang makapal na ulap sa paligid niya at sinabing, Skeleton, alam kong hindi ka patay, ngunit ang bilis ng iyong paghahanap ay mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Palakas ng palakas ang death aura, at dahan-daang lumabas mula rito ang isang nakaitim na figure. Lucifer, ngayon ay nabawi mo na ang wala pang 60% ng enerhiya na natupok ng iyong katawan, at matagumpay kong nabawi ang 100% ng iyong lakas sa pakikipaglaban sa sementeryo. Ang sitwasyong ito ay hindi mabuti para sa iyo. Ngumiti si Car Aiton ng mapait. Nangyari pa rin ang pinakakinakabahan ni Yefan. Sinipsip ng taong ito ang enerhiya ng undead sa sementeryo at nagbalik. Death Torrent. Sa isang alon ng mga tauhan ni Car Aiton, ang kulay abong death energy na sumasaklaw sa lahat ay natipon, na bumubuo ng shockwave ng death energy, nagmamadaling muli patungo kay Yefan. Si Yefan ay umiwas at tumalon, nalaman lamang na ang agos ay tumama sa bahay, ang mga dingding ng bahay ay naagnas, at hindi na siya nakahawak pa. Nagmamadaling tumalon si Yefan sa likod ni Skeleton, pinipigilan siyang salakayin ang bahay. Bakit mo ako pinapunta para guluhin? Dapat wala tayong sama ng loob, may nagturo ba sa'yo? Tanong ni Yefan.
Walang saysay na itanong ang mga tanong na ito, kumilos tayo. Nagpatawag si Skeleton ng ilang bone shield para bantayan ang paligid niya, at sabay-sabay siyang nagpatawag ng isang dosenang bone spear at binaril ang mga ito kay Yefan. Sinuntok at sinipa ni Yefan, at pagkatapos itapon ang mga bone spear na ito, isang bagyo ang hamampos sa kanyang mukha at agad siyang binalot. Tumayo si Yefan sa hangin at naramdaman na ang kanyang katawan ay nabubulok ng mga makamandag na ambon na ito. Hindi na niya nakayanan, kaya't muli na lang siyang nagngangalit at gumamit ng disintegration technique. Paghiwa-hiwalay. Si Yefan, na wala pang 60% ng kanyang stamina, ay lubos na naiiba sa nakaraang 3 beses nang gumamit siya ng disintegrasyon. Bagamat naramdaman ng katawan ang malakas na puwersa, ang impluwensya ng mga patay na chi na ito ay muling nalabanan, ngunit naramdaman din ni Yefan na ang pasanin sa kanyang katawan ay tumataas. Lutisin ang labanan sa loob ng 3 minuto. Desidido si Yefan at sumugod, sinuntok ng isang suntok ang isang higanteng kalasag ng mga puting buto, at sumuntok ng bang, lumapit siya sa Skeleton. Soil Puppet. Nagpatawag si Skeleton ng isang malaking puppet na binubuo ng putik, higit sa 2 metro ang taas, na hamarang sa kanya at nabangga si Yefan. Bang! Ang soil puppet ay nabasag ng kamao ni Yefan, ngunit sinamantala rin ni Skeleton ang puwang at lumipad pabalik. Lucifer, sa tingin mo ba napakadali lang na harapin ako gamit ang parehong trick? Itinaas ni Skeleton ang kanyang mga tauhan ng mataas, at ang kanyang enerhiya ng kamatayan ay mabilis na umikot sa kanyang katawan. May wizards ang layo. Nakita ni Yefan na sasalakayin niya ang mga posisyon ni na Su Qingzhou at Wu Yeju, kaya wala siyang pakialam sa anumang bagay, sumugod siya, at lumipad upang harangan ang impact sa kanyang katawan. Dinurog ng katawan ni Yefan ang pinto ng bahay, ngunit sa wakas ay hinarangan ang nakamamatay na hangin. Si Su Qingzhou at Wu Yeshu sa silid ay natakot na kaya namutla ang kanilang mga mukha, lalo na si Su Qingzhou, na nakita ang madilim na wizard na may itim na damit, ang mga buto sa lupa, at ang kanyang mga kamay at paa ay nanlalamig. Xiong! Dalhin mo siya sa likod ng pinto. Bilis! Malakas na sabi ni Yefan. Nag-react si Wu Yekang at alam na ang pananatili sa likod ay magiging hadlang din kay Yefan, kaya hinawakan niya ang kamay ni Su Qingzhou at tumakbo pabalik. Kabanata 0564 ang katawan na walang kamatayan. 0564. Ate Su, sumama ka sa akin. Mabilis na tumugon si Wu Yekang. Puno pa rin ng luha ang mukha ni Su Qingzhou, at patuloy siyang lumingon kay Yefan, pero, si Yefan ay walang oras upang tingnan ng dalawang babae, siya ay nakatuon sa pakikitungo kay Skeleton, at ito ay napakahirap. Ang paraan ng kanyang paglilinang ay pinigilan na, at ang pisikal na lakas ay hindi sapat, at ang pamamaraan ay halos nahawakan ni Skeleton, at ito ay mas mahirap talunin ngayon. Kakaibang ngumiti si Skeleton, kaya nandyan din ang asawa mo, Lucifer, na may ganoong bote ng hila, ikaw ay napahamak ngayon. Si Su Qingzhou, na orihinal na kinaladkad upang tumakas, ay narinig ang mga salitang ito, at ang isang tiyak na tali sa kanyang puso ay naantig. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, ngunit sa isang pagsisikap, kumawala siya sa kamay ni Wu Yeshu. Nagulat din si Wu Yeshu, lumingon at namamangha, Sister Su. Ikaw. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng katigasan ng ulo, lumingon siya, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit siya ay lubos na determinado, hindi ako aalis ako ay palaging isang bote ng gasolina. Gusto kong manatili. Natigilan si Yefan nang marinig niya ito, at tumingin sa likod, si Su Qingzhou ay sobrang matatag. Ang kanyang mga mata, ang sarap sa kanyang puso ay halo-halong. It stands to reason na dapat niyang pag-alitan ng babae, kung gaano ito katanga, kung tutusin, kung mananatili siya, walang banta, at siya ay magiging target lamang ng pag-atake ni Skeleton. Gayunpaman, walang masabi si Yefan. Dahil pinili ni Su Qingzhou na manatili, sa katunayan, pinili niyang mabuhay at mamatay kasama niya. Kahit hindi ako marunong lumaban, at least makakasama ko siya, buhay man o kamatayan, sabi ni Su Qingzhou na may pulang mata. Natigilan si Wu Yekang doon, hindi makapagsalita, nakatingin kay Su Qingzhou na may komplikadong ekspresyon. Bagamat wala siyang sinabi at hindi ipinakita sa kanyang mukha, sa katunayan, sa puso ni Wu Yeshu, hindi niya talaga nagustuhan si Su Qingzhou. Ito ay hindi dahil sa selos ng mga babae, ngunit si Wu Yeshu, tulad ni Xiao Ziner, ay nadama na ang mga ordinaryong babae ay hindi karapat-dapat para kay Yefan. Ang babaeng ito ay maganda lang, ngunit kung kailangan niyang magsaka, hindi siya mukhang mabuting asawa at mabuting ina, paano niya mapapangasawa si Yefan? Siyempre hindi kumbinsido si Wu Yeshu, ngunit dahil sa mukha ni Yefan, ayaw niyang magalit si Yefan, hindi siya naglakas loob na sabihin ito, maaari lamang siyang magpanggap na nakakasama si Su Qingzhou. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang ipilit ni Su Qingzhou na manatili at sabihin ang mga salitang ito, medyo nagbago ang pananaw ni Wu Yeju. Bagamat ang babaeng ito ay napakatanga, ang pananatili sa likod ay hindi makakatulong sa lahat, ngunit. Hanggal, hindi ba ito isang kahangahangang katangian? Ngumiti ng mapait si Yefan. Sa katunayan, kahit tumakbo sina Su Qingzhou at Wu Yekang, malamang na hindi sila tatakbo ng malayo,
ngunit pinili talaga ni Su Qingzhou na manatili, na nagpakilos pa rin sa kanya. Bagamat siya ay pagod na pagod, naramdaman ni Ye Fan ang init sa kanyang puso. Bueno, Lucifer, mayroon kang mabuting asawa. Hinahangaan ko ang mga ganoong babae. Bilang pagpupugay, masisiguro kung hindi makakaapekto ang labanang ito sa dalawang babae, natatawang sabi ni Skeleton. Narinig ito ni Ye Fan, at may kumislap na pag-asa sa kanyang puso. Mukhang may chance pa siya. Kung hindi, kung nanatili siyang pasibo sa pagtatanggol, talagang naghihintay siyang mamatay. Bilang isang maalamat na powerhouse, sa kabutihang palad ay mayroon ka pa ring pangunahing dignidad, napabuntong hininga si Ye Fan, na nagpasimulan ng kilos ng sinaunang martial arts Dragon Claw na kamay. Napagtanto ni Ye Fan na sa purong lakas at bilis, mahihirapan siyang matamaan si Skeleton. Pagbabalik sa pinakamahalaga, gusto ni Ye Fan na gumamit ng sinaunang martial arts para subukan ito. Ang ilang sinaunang martial arts na nangangailangan ng mga panloob na kasanayan, hindi na magagamit ni Ye Fan, ngunit ang kamay ng Dragon Claw, na pinakintab ng sukdulan ng hindi mabilang na mga ninuno, maaari pa rin itong subukan ni Ye Fan. Bilang bagong round ng offensive hit ni Skeleton, humakbang si Ye Fan, sumugod sa Death Vortex, at nakipaglaban gamit ang iba't ibang Bone Spears, Bone Spurs, at Undead Summons muli sa paspusang ugoy. Umasa si Skeleton sa malakas na hangin upang maantala ang trajectory ng paggalaw ni Ye Fan, upang maiwasan ang pag-atake ni Ye Fan at ubusin ang pisikal na lakas ni Ye Fan. Bagamat alam ni Ye Fan ang diskarte ng kalaban, kulang siya sa paraan para umatake mula sa malayo, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan. Pagkatapos ng sprint na pabalik-balik ng higit sa 1 minuto, nalaman ni Ye Fan na siya ay papatayin maaga o huli kung patuloy siyang lalaban ng ganito. Nang makakita ng poste ng telepono sa malapit, sumugod si Ye Fan at hinayla ang poste pataas. Ang mga wire ay tumalon na may mga spark at nap unit. Ikanaway ni Ye Fan ang napakahabang poste ng telepono at walang habas na winalis, pinaalis si Skeleton. Malapit na samantalahin ang sitwasyon upang ituloy, nag-react si Skeleton at nagpatibay ng bagong paraan ng pag-atake. Apoy ng impyerno. Ang mga tauhan ni Skeleton ay may mga tinak sa lupa, at ang mga piraso ng turquoise na apoy ay nag-apoy sa lupa. Si Ye Fan ay biglang napalibutan ng iba't ibang apoy, at ang kanyang katawan ay tumalon ng mataas at tumalon palabas ng apoy na bilog. Ilang bone spear ang bumaril na parang shuttle, at ang poste ng telepono ni Ye Fan ay bumangga sa mga ito at nadurog. Noon lamang napagtanto ni Ye Fan na wala siyang nakakagalit na enerhiya, kaya hindi niya magagamit ang kanyang nakakagalit na enerhiya upang protektahan ang kanyang mga sandata, kaya ang mga sandata na ito ay hindi maiwasang maubos. Wala na ba talagang paraan para talunin ang skeleton mage na ito nang hindi nagagalit? Mali ba talaga ang kanyang cultivation path? Iyon ang unang pagkakataon na sinimulan ni Ye Fan na tanungin ang kanyang mga nagawa sa cultivation, dahil tila wala siyang pag-asa na manalo. Anuman ang iniisip ni Ye Fan, si Skeleton ay nagpatawag ng isang bagyo ng kamatayan, pinalibutan muli si Ye Fan, at lahat ng uri ng undead na pangkukulam ay sunod-sunod na lumabas. Sa hindi kalayuan, nagmamadali si Wu Ye at nakita niya si Ye Fan na napapaligiran ng mabigat na pagkubkob. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Su Qingzhou na katabi niya, Sister Su, pumunta ka at magtago, at tutulungan ko si Brother Ye Fan. Tinulak ni Wu Yeshu ang kanyang pagtakbo hanggang sa limitasyon, hinugot ang samurai sword sa kanyang baywang, ginawa itong anino, at tumakbo patungo sa posisyon ni Skeleton. Napansin ni Skeleton si Wu Yeshu na papalapit, at nginisyon, naglakas loob ka bang patayin ako sa panahon ng pagsasanay? Shit! Huwag kang pumunta dito. Sigaw ni Ye Fan sa bagyo. Ngunit huli na ang lahat, nagpaplano na si Wu Yeshu na magtrabaho ng husto. Daang anino. Naging puting liwanag ang katawan ni Wu Yeju, napakabilis kaya hindi nakareact si Skeleton, at sumugod siya sa harapan niya. Sa layong 20 hanggang 30 metro, ang Foggy Night Scorpion ay tila na teleport sa isang iglap. Path! Ang samurai sword na tumusok sa puso ni Skeleton ng maayos. Malinaw na naalala ni Wu Yeshu na nang itumba ni Ye Fan ang ulo ni Skeleton, ito ay isang bungo, at hindi ito gumana. Kaya naman, sinaksak ni Wu Yejian ang kanyang puso. Ngunit ang problema, nang tumagos ang kutsilyo ni Wu Yejian sa itim na roba, nakita niya, walang dugo. Ngumiti ng mapait si Skeleton, sabi ko kanina, immortal ako. Immortal. Phew. Isang pagsabog ng kulay abo itim na nakal-alasong gas ang tumalsik mula sa talukbong ni Skeleton, at ang maulap na gabi ay lumaki. Mabilis na tumugon upang isara ang iyong hininga. Gayunpaman, ang side effect ng paggamit kay Bai Ying ay ang kanyang katawan ay hindi susunod sa kanyang mga utos. Bang! Hinampas ni Skeleton ng isang tungkod, ang katawan ni Wu Yeshu ay lumipad palabas, at bumagsak ng husto sa lupa, na dumura ng isang subaw ng dugo. Kabanata 0565 Hindi. 0565. Ang isang maalamat na powerhouse ay isang maalamat na powerhouse, kahit na si Skeleton ay ipinanganak bilang isang salamangkero, sa mga tuntunin ng purong pisikal na lakas, ito ay hindi isang bagay na kasalukuyang kayang labanan ni Wu Yeshu. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang babaeng mamamatay tao, ay magkakaroon ng ganoong pagkabansot,
ngunit sa kasamaang palad, walang saysay ang pakikitungo sa akin. Nakita ni Ye Fan na malapit na siyang maghawak ng Bone Spear, at akihin ang pumatay kay Wu Ye. Tiyak na nalampasan ang bagyo, humakbang pasulong at pinutol ang Bone Spear. Ako ang kalaban mo, mataimtim na sabi ni Ye Fan. Hehe, Lucifer, nangako akong hindi ko hawakan ang dalawang babae, pero kung gusto niyang hawakan ang kamay ko, kasalanan ko iyon, sabi ni Skeleton. Nakita ni Su Qingzhou na si Wu Yeshu ay nasugatan, kaya siya ay tumakbo, at pagkatapos ay inabot upang tulungan si Wu Yeshu. Asawa, huwag kang pumunta rito. Nabalisa si Ye Fan nang makita niyang paparating ang babae. Sinabi ni Su Qingzhou, dadalhin ko si Wu Ye sa likod, tumutok ka sa paghampas sa iyo. Si Su Qingzhou ay kadalasang nag-eehersisyo ng kanyang katawan, at matagal na niyang sinasanay ang Xuanwei Zhenjing. Mas malakas pa rin. Sa sandaling ito, mabilis din ang pagtakbo, at tinulungan niya si Wu Yeshu at nagtago sa likod ng isang garahe sa tabi niya. Tumingin si Wu Yejo kay Su Qingzhou na lumapit upang iligtas siya sa kabila ng panganib, at may bakas ng emosyon sa kanyang mga mata, Sister Su, ikaw. Huwag kang magsalita. Nasaktan ka ba? Huwag kang magsalita. Kalsada ng Su Qingzhou. Nakonsensya si Wu Yekang. Noong una, siya dapat ang mag-aalaga kay Su Qingzhou, ngunit ngayon, ang mga tungkulin ng dalawa ay nabaligtad. Ang susi ay hindi kailanman masyadong minamaliit ni Wu Yekang si Su Qingzhou sa kanyang puso, at ngayon ay dumating si Su Qingzhou upang iligtas siya mula sa mapanganib na lugar, na mas lalong nagigilty kay Wu Yekang. Walang oras si Ye Fan para alagaan ang dalawang babae, dahil siya mismo ay nakaramdam ng pagod, at ang halaga ng pagkakawatak-watek ay masyadong malaki. Ang pangunahing punto ay ang lahat ng kanyang lakas ay nakikipaglaban sa ilang mga undead summons, at siya ay nag-aaksaya ng oras ng pagkawatak-watek sa walang kabuluhan. Ang isang malaking halaga ng apoy ng impyerno ay nag-aapoy sa paligid ng Skeleton, at ang vortex na nabuo ng patay na hangin ay patuloy na humahadlang sa mga aksyon ni Ye Fan. Ang mga soil puppet na lumilitaw paminsan-minsan ay bumuo ng sitwasyon ng double team, na naging dahilan upang hindi makalapit si Ye Fan sa katawan ni Skeleton. Pagkatapos ng isa pang 3 minutong pakikipaglaban, naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa kritikal na punto, at hindi na niya mapanatili ang kanyang disintegrasyon na estado. Nakaramdam ng pagkahilo si Ye Fan na hindi komportable na gustong samuka. Alam niya kung anong senyales ito. Sobra na kasi ang katawan niya. Kung patuloy siyang lumaban ng ganito, hihimatayin siya, kahit hindi siya biglang mamatay. Gayunpaman, nang maisip niya ang dalawang babaeng nasa likod niya upang protektahan, si Ye Fan ay labis na nababalisa, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at gustong magtiyaga. Lucifer, napakalakas mo, ngunit nakilala mo ako. Ipinanganak ako para maging kaaway ng isang magsasaka na tulad mo. Aminin mo lang. Hindi mo ako matatalo. Tumawa si Skeleton, iwinagayway ang kanyang tungkod, at muling nagpatawag ng buhawi ng kamatayan. Boom! Ang malakas na hangin ay nagpagulong kay Ye Fan, ang katawan ni Ye Fan ay itinapon sa hangin, at bumagsak ng husto sa lupa. Nag-aatubili na inalalayan ni Ye Fan ang kanyang katawan, ngunit naramdaman na nanginginig ang kanyang mga binti at kamay. Nakikita ko kung gaano kakatagal. Malamig na sumangot si Skeleton, bulok na pupe. Isang puppet na putik na may baho at lason na bangkay sa buong katawan nito ang bumangon mula sa lupa at sumugod patungo kay Ye Fan. Si Ye Fan ay natatakpan ng pawis, sinuntok ng isang kamao, nilabanan ang lason ng bangkay, at muling binasag ang pupe. Nang matapos, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Ye Fan ang disintegration state, at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lupa, at ang kanyang katawan ay bumalik sa orihinal nitong estado. Nang makita ito, alam ni Skeleton na napagpasyahan na ang tagumpay, at buong pagmamalaking sinabi, ngayon ay hindi mo na kayang labanan ang lason ng aking bangkay, paano mo ako lalabanan? Pagkatapos sabihin iyon, naglabas si Skeleton ng Torrent of Death, na tumama muli kay Ye Fan. Si Ye Fan ay walang sapat na bilis upang makatakas sa pagkakataong ito, ngunit siya ay tinangay ng agos, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang magbuga ng kulay abong itim, na halatang nagpapakita ng ilang mga palatandaan ng pagkalason. Naramdaman ni Ye Fan na ang utak ay nagsisimulang kulang sa oxygen, at ang bawat kalamnan sa katawan ay nakaramdam ng matinding pananakit dahil ang pagkawatak-watek ay nagpatuloy ng napakatagal, at hindi makasunod. Kanina pa siya ganito, pero nasa tabi pa rin niya ang mga kapatid niya noon. Ngunit ngayon, maaari lamang itong dalhin ni Ye Fan mag-isa. Ngunit nasaan ang pag-asa ng tagumpay? Hindi kailanman pinagsisihan ni Ye Fan. Inalis niya ang panloob na kakayahan ni Tian Yishui. Kung hindi niya nilinang ang kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi siya magiging pasibo sa sandaling nagsimula siyang makipaglaban. Sa tabi ng garahe, nakita ni Su Qingzhou ang lalaking nakatayo sa himpapawid, pinahirapan, at patuloy na tumutulo ang mga luha. Isang matinding sakit na nagparamdam sa kanya na parang sesabog na ang kanyang puso. Dahil sa panloob na pinsala, hindi makagalaw si Wu Yeshu sa sandaling ito, kaya maaari lamang siyang umupo at magsagawa ng mga pang-emerhensyang ehersisyo upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Matapos magsagawa si Skeleton ng ilang set ng necromancer ng sunod-sunod, si Ye Fan ay napagod, at maging ang pagtayo ay napakahirap,
higit sa lahat dahil sa isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkalito. Lucifer, ang iyong maalamat na karera ay magtatapos sa bukid na ito na walang nakakaalam, ngayong madaling araw bago sumikat ang araw. Tila naging emosyonal si Skeleton, ito ay, baguhin mo ang iyong sarili kung gusto mo. Ang trajectory ng pagsasanay, ang bigat na kailangang tiisin. Pagkatapos magsalita, isang puting buto na sibat ang ipinatawag. Ang bone spear na ito ay iba sa nauna, isang malaking halaga ng patay na enerhiya ang nalalanghap dito, at ang buong katawan ay unti-unting naging kulay abo itim. Hayaan mong gamitin ko itong huling dagok para wakasan ang iyong buhay. Gagamitin ko ng gusto ang bangkay mo. Kakaibang ngiti si Skeleton. Si Yefan ay nakatayo ng pasuray-suray, ang lason ay nag-ferment sa kanyang katawan, at nakaramdam siya ng pagkahilo. Wala sa ayos ang kanyang mga paa, ngunit iniisip niya si Su Qingzhou na nasa likuran niya. Gusto lang niyang tumakbo muna ang babae, at sinubukan niyang kumapit. Gayunpaman, sa sandaling lumingon si Yefan, napagtanto niyang wala roon si Su Qingzhou. Si Wu Yeshuo, na nagpapagaling, ay sumigaw ng, hindi, sa sobrang takot na ekspresyon. Naramdaman ni Yefan na hindi maganda ang sitwasyon, at biglang tumalikod upang makitang si Su Qingzhou ay tumakbo sa kanya na may luha sa kanyang mukha, at ibinuka ang kanyang mga braso. Paft! Tila nanigas ang oras sa sandaling ito. Kung ito man ay ang sumisipol na vortex ng death energy, o ang sigaw ng maulap na gabi, walang naririnig na tunog si Yefan, at wala siyang makitang ibang kulay sa kanyang mga mata. Nakita na lamang niya na ang isang bone spear na dapat tumusok sa kanyang katawan ay tumusok sa katawan ng isang babae. Nang bumagsak ng husto sa lupa ang katawan ni Su Qingzhou, bumulwak ang dugo mula sa kanyang tinusok na dibdib kasama ang bone spear, napagtanto ni Yefan na hindi ito panaginip, ito ay totoo. Hindi. Gitling. Galit na sigaw ni Yefan at sumugod, nakatingin sa babaeng nahulog sa lupa, pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang kaluluwa. Lahat ng pagod ay ngayon lang nawala sa sandaling ito, at ang kanyang buong pagkatao ay tila nababaliw. Kabanata 0566 Higit sa pagkilala. 0566. Bakit? Sumugod si Yefan sa tabi ni Su Qingzhou at tiningnan ang unti-unting namumutlang mukha ng babae, na parang umaagos din ang dugo sa kanyang puso. Nahihirapang iniunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang dibdib, at nang hawakan niya ito, may dugo sa kanyang kamay. Ako ba? Mamamatay. Ang boses ni Su Qingzhou ay mahina, halos hindi marinig. Niyakap ng mahigpit ni Yefan ang maselang katawan ni Su Qingzhou, at sinabi sa isang nabulunan na boses, asawa, magiging maayos ka. Magiging maayos ako. Si Skeleton sa di kalayuan ay tila hindi inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Tiningnan ito ng may buntong hininga, ngunit hindi nagmamadaling gawin ito muli. Humihikbi na si Wu Yeshuo. Bagamat hindi siya ang tinusok ng sibat ng buto, ramdam pa rin niya ang sakit sa kanyang puso. Samaan daw si Su Qingzhou sa mga braso ni Yefan, isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, sa wakas. Mababayaran kita ng isang beses, bagamat mukhang wala itong silbi. Ang katawan ni Su Qingzhou ay mabilis na inalis nito. Nagsimulang umitim ang dugo na nabura ng makamandag na sibat ng buto. Nang marinig ni Yefan ang pangungusap na ito, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan, kaya hindi niya napigil ang sumigaw hanggang sa langit. Pagkatapos ng pag-iyak, ang mga mata ni Yefan ay tumulo din ng maiinit na luha, inabot niya at hinaplos ang mukha ni Su Qingzhou. Naramdaman ang huling hininga ng babae, asawa, hindi pa ako nagpo-propose sa iyo, maaari mo ba akong bigyan ng oras? Huwag kang pumunta. Si Su Qingzhou ay tila hindi makarinig ng malinaw, siya ay bumulong-bulong, Ako ay nilalamig. Ako ay napakalamig. Niyakap siya ng mahigpit ni Yefan, gustong hawakan si Su Qing ang bone spear sa dibdib ni Zhu ay nabunot, ngunit alam niya na kapag nabunot ito, maaaring mawalan siya ng maraming dugo at mas mabilis na mamatay. Yefan, ngayon, sa wakas ay kumbinsido na ako. Totoo ako sa iyo. Tila naubos na ni Su Qingzhou ang lahat ng kanyang lakas, at pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, ipinikit niya ito ng mariin na nanlaki ang mga mata. Kung nakuryente si Yefan, hindi niya inaasahan na sa huli, nagdududa pa rin ang babae kung naikilos niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Gayunpaman, ang patunayan ang kanyang intensyon sa isang mapagpasyang paraan ay isang bagay na talagang ayaw makita ni Yefan. Naranasan na ni Yefan ang ganitong uri ng sakit na tumatagos sa puso noon, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang asawa ang bumagsak sa kanyang mga bisig. Naramdaman ito ni Yefan, bukod sa sakit, may higit pang panghihinayang at puot. Fool! Hindi ko kailanman pinagdudahan ang nararamdaman mo para sa akin. Ngumiti si Yefan ng malungkot, yumuko ang kanyang ulo at hinalikan ang noo ni Su Qingzhou. Lucifer, may mabuting asawa ka, kaya okay lang, sabay-sabay kitang padadala sa impyerno, kung saan. Kung saan ka dapat mapadpad, sabi ni Skeleton, muling nagpatawag ng bone spear. Ang bone spear ay napunit ang hangin at bumaril patungo sa likod ni Yefan na kasing bilis ng kidlat. Nang maisip ni Skeleton na hindi na makakalaban si Yefan, gumalaw si Yefan. Bigla niyang iniunat ang kamay at hinawakan ang bone spear sa kabilang direksyon.
Kaagad na sumunod, maingat na ibinaba ni Fan si Su Qingzhou, tumalikod, at muling hinarap ang wizard na may itim na damit. Bagamat walang pagkakawatak-watek, bagamat si Fan ay tila pagod na pagod. Gayunpaman, nang muling iangat ni Fan ang kanyang ulo, isang hindi pa nagagawang momentum ang lumabas sa kanyang katawan. Sa isang pares ng mga mata, nag-aalab na layunin na lumaban, tulad ng isang mabangis at uhaw na demonyo, na handang lumaban hanggang kamatayan. Na-refresh si Skeleton at malinaw na naramdaman ang pressure mula kay Fan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng rationality na si Fan ay nasa dulo na ng laban. Lucifer, bakit ka mag-abala, natatakot akong hindi ka kayang suportahan ng iyong katawan sa loob ng ilang minuto, mahinahong sabi ni Skeleton, sumuko ka ng pagtutol, bibigyan kita ng isang treat. Walang sinabi si Fan. Hinawakan niya ang bone spear na kakahawak lang niya sa kanyang kamay, at ang kanyang ulo ay naging mas malinaw kaysa dati. Marahil ay dahil ang sandaling ito ay malapit ng mamatay, at napukaw ng Nagel iligtas buhay na pagliligtas ni Su Qingzhou, si Fan ay hindi lamang nagkaroon ng matinding pagnanais na lumaban, ngunit ang apoy ng paghihiganti ay nagpabilis din ng kanyang utak. Ang kanyang isip ay parang super large ancient martial arts database, dahil marami siyang alam na ancient martial arts, kaya kadalasan, tinatamad siyang ayusin ito. Ngunit sa sandaling ito, kung gusto niyang patayin si Skeleton, kailangan niyang maghanap ng sandata na magagamit para talunin ang kanyang kalaban. Ang ordinaryong sinaunang martial arts ay natural na hindi kasama, at ang hinahanap ni Fan ay natural na ang pinakamahusay na martial arts na nakita niya. At ang bone spear sa kanyang kamay ay nagpaalala sa kanya ng kung fu na ginamit niya ng kaunti noon, ngunit hindi na muling ginamit sinaunang espada. Oo, sinaunang espada. Hindi pa napag-aralan ni Fan ang sinaunang eskrimidor na ipinakita ng dalawang tansong bantay sa puntod. Dahil wala siyang panloob na lakas, walang totoong chi, at nag-eehersisyo ng kanyang katawan, hindi na niya naisip na gumamit muli ng espada. Nang magkaroon ng disintegration technique, mas naramdaman ni Fan na hanggat siya ay naghiwa-hiwalay, hindi na kailangang matuto ng iba pang sinaunang martial arts. Ngunit ngayon, naabot na ni Fan ang punto ng buhay at kamatayan. Biglang pumasok sa isip niya ang isang tanong na hindi niya pinansin noon, iyon ay guwo, kailangan mo ba talaga ng nakakagalit na enerhiya? Noon sa sinaunang libingan, hindi kailanman nakita ni Fan ang dalawang bronze swordsman, anong uri ng nakakainis na enerhiya ang ginamit nila, lalo pa ang enerhiya ng espada na nagmula sa nakakagalit na enerhiya. Ang dalawang tansong figure na iyon ay gumamit ng purong sinaunang espada sa pagkataranta, at ginulo nila siya. Kung hindi nila sinamantala ang kanilang sariling mga pagkakataon at inalis ang kanilang pinagkukunan ng enerhiya, sila ay pinatay sa sinaunang libingan. Kaya, ano ang dahilan kung bakit ang purong sinaunang eskrimidor ay napakalakas sa mga kamay ng mga tansong eskrimidor? Ang tunay na kahulugan ba ng espada o sinaunang martial arts ay talagang nangangailangan ng nakakainis na enerhiya at panloob na lakas upang may seguo ito? Mukhang naisip mo na. Nakita ni Skeleton na walang ginagawa si Fan, muling itinaas ang kanyang mga tauhan, at nagpatawag ng Torrent of Death. Ang Death Chi ay parang umaalon na alon, gumagalaw patungo sa posisyon ni Fan, nagmamadali, parang isang patay na multo. Tumayo si Fan sa lugar, kalmado, ngunit tahimik na itinaas ang bone spear sa kanyang kamay, na parang nagtataas ng mahabang espada. Nang makita ang agos ng kamatayan na paparating, si Fan ay lumundag gamit ang isang espada. Walang labis na paggalaw, walang komplikado at magarbong, at walang tunay na chi o sword chi. Ang espadang ito ay isang espada, ito ay natural, at ito ay naaayon sa katawan ni Fan. Ngunit ang isang tila hindi nakapipinsalang espada, tulad ng isang dumadagandong na suntok, ay hindi inaasahang pinutol ang agos ng kamatayan na ito ng biglang. Ang enerhiya ng kamatayan ay dumaloy mula sa magkabilang panig ng katawan ni Fan, at hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Fan. Nang makita ang eksenang ito, naisip ni Wu Yeju, sa hindi kalayuan, na nakakakita siya ng mga bulaklak, at kumurap siya upang kumpirmahin na tama siya. Si Skeleton ay natigilan din, dahil hindi ito nakakatugon sa kanyang Ketolusan. Paano ito posible? Gulat na sabi ni Skeleton. Kabanata 0567 Mga manok at itlog. Itinaas ni Fan ang kanyang ulo, at may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Nakatingin sa bone spear sword na walang anumang pinsala sa kanyang kamay, siya. Natigilan. Malakas na tanong ni Skeleton, Lucifer. Sagutin mo ako. Ano ang ginagawa mo? Ginawa mo ba? Bilang isang maalamat na powerhouse, bagaman hindi alam ni Skeleton ang sinaunang martial arts, alam din niya na ang swordsmanship ng sinaunang martial artist ay hindi maaaring maging epektibo sa kanyang mga spells nang walang nakakainis na enerhiya. Kaya naman, talagang gusto niyang itanong ang katotohanan tungkol sa hindi maintindihang sitwasyong ito. Bahagya siyang sinulyapan ni Fan, ngunit wala siyang sinabi. Ang puot ng pagpatay sa kanyang asawa ay naging dahilan upang hindi niya gustong magsalita sa skeleton wizard na ito na may matinding puot sa dagat ng dugo. Tinitigan lang niya ng malamig si Skeleton, ang lamig ng mga mata nito na medyo kinilabutan si Skeleton. Hindi nagmamadali si Fan, at naglakad patungo sa kabilang partido.
Sa isip niya, may tanong na hindi niya naisip noon pa man. Sa mundong ito, mayroon bang sinaunang martial arts muna? O magkaroon muna ng lakas sa loob? Minsan naisip ni Ye Fan na ang sinaunang martial arts sa mundong ito, nang walang mga panloob na kasanayan, ay mahirap gamitin ang kanilang kapangyarihan, espada, cudgel, kamao, palad at binti. Kung walang totoong chi, ang mga ito ay ilang mga trick lamang, at ang mga trick, sa harap ng ganap na kapangyarihan, hindi ito gaanong makatwiran. Gayunpaman, kapag iniisip ko ito ngayon, nagkaroon ba ng panloob na lakas si Gu Wei noong siya ay ipinanganak? Hindi kaya bago gumamit ng armas ang mga tao, naisip na nila ang mga formula at mental na pamamaraan para sa mga armas. Huwag. Hindi kaya. Dahil ang espada ay espada, at ang espada ay ang espada. Anumang sandata, anumang martial art, ay mismong paraan ng pag-atake, at sa sandaling lumitaw ang mga ito, kumpleto na sila. Ang panloob na lakas ay isa pang paraan ng pagbibigay kahulugan dito. Ang mga huling sinaunang mandirigma ay hindi naunawaan ang kakanyahan ng sinaunang martial arts ng kanilang mga nauna, iniisip na ang sinaunang martial arts ay dapat magkaroon ng panloob na lakas at pag-iisip, upang maisigawa ang kanilang tunay na kapangyarihan, sa katunayan. Iyon ay isang paraan lamang ng paglalagay ng kariton sa harap ng kabayo. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ginamit ng lalaking tanso ang sinaunang espada, napakalakas. Ito ay upang masubaybayan ang pinaka-primitive na kahulugan ng espada, swordsmanship, ito ay swordsmanship. Ang tunay na chi, sword chi, ay isang anyo lamang ng enerhiya, ito ay talagang walang kinalaman sa mismong espada. Ay hiwalay. Inakala ng mga sinaunang mandirigma na ang paggamit ng napakagandang sword energy na may sword ay isang makapangyarihang sword technique, ngunit sa katunayan. Iyon ay simpleng paglimot sa kapangyarihan ng sword mismo. Ang mga sinaunang tao, bakit sila gumawa ng espada, bakit parang espada? Bakit hindi espada ang espada? Bakit hindi palakol? Bakit hindi ang ibang uri ng armas? May kahulugan ito. Isang sandata, isang hanay ng swordsmanship, kahit na walang panloob na lakas, ito ay isa ng ganap na individual. Hindi mabilang na mga sinaunang kakaibang tao, mga master ng martial arts, nagsasanay sila ng lahat ng uri ng panloob na kasanayan, maaari nilang baguhin ito pabalik-balik, ngunit ang espada, lalo na ang pinakapangunahing espada, pagsaksak, pagpuputol, pagwasak. Ang mga ito ay masyadong simple upang maging simple. Mga pangunahing kasanayan, ngunit walang magtatanong sa kawastuhan nito. Dahil, ito ang paraan upang maisigawa ang pinakadalisay na kapangyarihan ng isang sandata tulad ng espada. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng sinaunang swordsmanship na nakita ni Ye Fan ay upang dalhin ang mga pangunahing kasanayang ito sa buong laro. Ang anumang komplikadong swordsmanship ay nagbabago mula sa mga pangunahing kasanayan. Sa madaling salita, bumalik sa asensya, ang pinakamatandang basic swordsmanship na ang pinakamalakas na swordsmanship. Kapag nasanay na sa sukdulan ang espada, ito ay isang uri ng intent. Ang intensyon na ito ay ang pinaka-orihinal na bagay ng isang espada, at ito ang layunin na makamit sa bawat galaw. Sa madaling salita, sa isang hiwa ng espada, ang nais nitong ipahayag ay ang ideya ng pasulong at pagputol sa lahat. Anumang komplikadong pagbabago, sa huli, ay hindi makakatakas sa pangunahing layuning ito. Kung tungkol sa enerhiya ng espada, ito ay isang anyo lamang ng enerhiya, at makatuwiran din na palitan ito ng ibang enerhiya. Biglang napagtanto ni Ye Fan na palagi niyang iniisip ang kanyang sarili bilang isang cultivator na umaasa sa kanyang sariling katawan, na mali rin. Nilimitahan niya talaga ang kanyang sarili sa kamatayan. Bagamat sinasabing siya ay nag-eehersisyo, ang bawat selda ng kanyang sarili ay hindi bahagi ng dakilang mundong ito. Sa nakaraan, ang pagsasanay sa panloob ng mga kasanayan at pagsasanay ng totoong chi ay bahagi rin ng mahusay na mundo. Kung ang katawan ay mabuti o ang nakakagalit na enerhiya ay mabuti, sa huling pagsusuri, lahat sila ay mga pinagsama-samang enerhiya na binubuo ng mga particle. Gayunpaman, kailangan niyang humanap ng paraan upang mailabas ang enerhiya ng katawan, na mas mahirap kaysa sa pagpapakawalan ng nakagagalit na enerhiya, dahil ang nakagagalit na chi at ang katawan ay madaling maghiwalay, at hindi madaling ilabas ang enerhiyang nakapaloob sa mismong katawan. Gayunpaman, kung talagang mailalabas nito ang enerhiya ng katawan, hindi ito ang kapangyarihang maihahambing sa totoong chi. Dahil ang density ng katawan ay mas mataas kaysa sa totoong chi, ang pinakasimpleng halimbawa ay ang kapangyarihan ng kamao ni Ye Fan, na mas malakas kaysa sa totoong chi na sinuntok ni Ye Fan noon. Matapos isipin ang antas na ito, naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang mga mata ay biglang naliwanagan, at ang pag-asa ng pagsasanay at pakikipaglaban ay pumasok sa isang bagong larangan. Napagtanto ni Ye Fan na siya ay masyadong tanga sa nakaraan. Matapos ang napakaraming taon ng pagsasanay sa sinaunang martial arts, hindi niya lubos na naunawaan na ang pinakapangunahing bagay na gustong ipahayag ng sinaunang martial arts ay ang kanyang sariling intensyon, hindi ang tunay na chi na kanyang ipinaglaban. Naisip ko talaga na kung wala ang nakakagalit na enerhiya, lahat ng sinaunang martial arts na ito ay magiging walang silbi. Isa itong malaking virus sa mundo.
Sa bandang huli, ang karamihan sa mga tao ay hindi nilinang ang mga sinaunang martial arts na ito sa sukdulan, hindi nila lubos na nauunawaan, at hindi naiintindihan ang kanilang asensya. Lucifer, kahit anong isipin mo, sa tingin mo kaya mo pa rin akong ipaglaban gamit ang kasalukuyang katawan mo. Ngumuso si Skeleton nang makita niya ang walang pakialam na ekspresyon ni Yefan doon. Upang hamakin, itong round ng opens iba, ipapadala kita sa impyerno. Pagkatapos nito, nagpatawag si Skeleton ng isang dosenang bone spears, at lumipad pababa patungo kay Yefan. Bagamat iniisip ni Yefan kung paano lalabanan ang kaaway, hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Matapos itong makita, iwinagayway niya ang bone spear sword sa kanyang kamay gamit ang isang kamay, at itinaas ang isa pahilig pataas. Tila simple at hindi mapagpanggap, ngunit ang bawat detalye ng katawan ay napakabanayad, at ang kahulugan ng lansihin na ito sa sinaunang espada ay ipinatupad. Gusto ko lang harangan lahat ng bone spears na ito, itong sword intent, simple lang. Nang dumating ang 12 ng mga bone spears sa harap ni Yefan, lahat sila ay lumipad palayo ng may ganoong sipa at isang block. Hindi man lang naramdaman ni Yefan kung gaano kalaki ang ginawa niyang pagsisikap dito. Kung hindi lang naapektuhan ng toxins ang katawan niya, medyo mahina na siya, at malamang nabali na niya lahat ng bone spear na ito. No wonder. Hindi katakataka na siya ay pinalo ng husto ng dalawang tansong figure sa sinaunang libingan. Ang tunay na kahulugan ng sinaunang swordsmanship, ito pala ang layunin ng espada na bumalik sa orihinal nitong anyo. Inakala ni Skeleton na siya ay mali, at hindi siya naniniwala sa kasamaan, at muling nagpatawag ng malaking piraso ng mga sirang buto, tulad ng daan-daang talam, na nakabitin sa hangin. Deathbone Blade. Ikanaway ni Skeleton ang kanyang tungkod, at ang puting buto na lumilipad na kutsilyo ay lumipad patungo kay Yefan kasama ng makapal na patak ng ulan. Sa pagkakataong ito, pinalitan ito ni Yefan ng isang block na sword move. Matapos alisin ang mga distraction sa kanyang isipan, ang naisip niya ay isang sword intent na harang sa lahat ng bagay mula sa espada. Ang espadang ito ay iginuhit ng paalang, na parang may harang, at ito ay airtight sa harap ni Yefan. Popapa, kakaibang nakaharang ang mga buto, at lahat sila ay nahulog sa lupa. Napatulala si Skeleton, dam. Anong klaseng trick ito? Malamig at mabagsik ang mukha ni Yefan, at nanatili siyang tahimik. Ang apoy ng paghihiganti para kay Su Qingzhou ay lalong nag-aalab sa kanyang puso. Patayin siya, kaya ko siyang patayin. Patuloy na sinasabi ni Yefan ang kanyang sarili sa kanyang puso. Isang hakbang, bitbit ang bone sword, naglakad si Yefan patungo sa Skeleton. Bawat hakbang ay tila napupuno ng walang katapusan na mataas na fighting spirit ng lalaki. Kabanata 0568 ang tunay na kahulugan ng sinaunang martial arts. Kahit na ang mga yapak ni Yefan ay medyo matamlay, kahit na ang pisikal na lakas ni Yefan ay hindi gaanong natitira, sa pagkakataong ito, sa harap ng isang malakas na kaaway, si Yefan ay mas may tiwala kaysa dati. Hinawakan niya ang bone sword sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Skeleton. Bagamat hindi nakakaramdam si Skeleton ng anumang nakakainis na enerhiya at pagbabago-bago ng enerhiya, ngunit sa ilang kadahilanan, palagi niyang nararamdaman na siya ay tinitigan ng mahigpit ni Yefan. Ito ay tulad ng isang kuneho, na tinatanaw ng isang higanteng agila sa kalangitan, at lahat ng mga galaw ay makikita. Hanggat siya ay nakagawa ng isang maliit na pagkakamali, siya ay mahuhuli ng higanteng agila, swoop down, at gagawa ng isang nakamamatay na suntok. Si Skeleton ay hindi nang ahas na kumapit, at sa isang alon ng kanyang tungkod, ang lupa ay nagsimulang mag-apoy sa berdeng apoy. Apoy ng impyerno. Ang undead na apoy na ito ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga espiritu ng mga tao. Bagamat hindi mataas ang temperatura, ito ay lubhang nakamamatay. Sa isip ni Yefan, lahat ng uri ng mga katanji tanging diskarte ng sinaunang espada ay patuloy na kumikislap, kasama ang 12-12 ng sikat na espada sa mundo na kanyang pinagkadalubhasaan. Sa maikling panahon, ang ilan sa mga pinakapangunahing galaw ng espada ay nasa isip niya. Ang pinakintab na lupa ay nagiging mas at mas transparent. Matapos gumuhit ang espada sa kamay ni Yefan ng 1.5 buwang arko, nakahiga ang talam at idiniin ng husto. Kapag bumaba ang espadang ito, para bang may malaking kamay ng Tathagata, na idiniin ng gusto ang isang bundok na may 5 daliri. Boom! Naramdaman ng lupa ang layunin ng espada, at nanginginig ito ng malakas. Parang may tinatakpan. Isang mapang api na layunin ng espada ang nagpapatay sa lahat ng apoy ng impyerno sa lupa. Paano ito posible? Anong klaseng espada ito? Kung walang totoong chi, walang sword chi, paanong napapatay ni Yefan ang apoy ng impyerno? Ang puso ni Yefan ay puno ng galit ng paghihiganti, at gusto niyang durugan ang taong ito at durugan ang kanyang mga buto sa abo. How can he have the leisure to tell this guy na ang ginamit niya ay sword press? Ang sinaunang eskrimador, o ang pinakadalisay na bagay sa eskrima, ay ang mga pangunahing panlilinlang gaya ng pagsaksak, paghahati, pagsasabit, pagturo, pagbagsak, ulap, panasan, pagbubutas, at pagpindot.
Ang presyon ng espada ay ang pagbibigay pansin sa salitang presyon gamit ang mga katangian ng espada upang makamit ang layunin ng espada na sugpuin ang mga lokal na opens iba. Napakasimple at madaling maunawaan, ngunit napaka-demanding na talagang gamitin ang trick na ito upang mabigla ang mundo. Ang koordinasyon ng bawat kalamnan, ang kontrol ng bawat pulgada ng puwersa, at ang timing ng pag-indayog ng espada ay isang napakapinong estado. Tulad ng isang makina, ang pinakamakatwirang pagdebug ay maaaring gamitin upang magamit ang pinakamataas na lakas at katangian. Totoo rin ito sa sinaunang martial arts. Ang lakas ng sinaunang martial arts ay wala sa sinaunang martial arts mismo, kundi sa mga taong gumagamit nito. Napagtanto din ni Ye Fan na ang pinakamalaking pakinabang na makukuha niya sa paglilinang ng kanyang sariling katawan ay ang anumang sinaunang martial arts, malinaw na nararamdaman ng kanyang katawan ang estado na nais ng sinaunang martial arts na makamit ng kanyang katawan. Nang idiin ang espadang ito, ang konsentrasyon ni Ye Fan ay umabot sa pinakamataas. Sa agresibong momentum na ganap na dudurog sa kay-abangan ng kalaban, pinakilos niya ang lahat ng kalamnan, kasukasuan, at bawat ugat sa kanyang katawan, at lubos na nakipagtulungan, upang ang pagmamataas ni Ye Fan ay natapos sa isang pagkakataon. Upang gamitin ang sword pressure na ito. Pagkatapos ipatupad ang mismong sword move, isang sword intent na dadalhin, natural, ang galaw na ito, ang sword pressure, ang gagamitin. Bagamat si Ye Fan ay walang nakakainis na enerhiya, ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang katawan ay talagang mas malakas kaysa sa nakakagalit na enerhiya. Dati, hindi magagamit ni Ye Fan ng husto ang mga kapangyarihang ito, at gusto lang niyang sampilan ito ng marahas, pagsuntok at pagsipa. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos pagsamahin ang layunin ng espada sa kanyang sariling lakas, sa wakas ay ginamit ni Ye Fan ang kanyang lakas ng katawan sa talam. Ang sinaunang martial arts na naipasa sa libu-libong taon at ang karunungan ng hindi mabilang na mga ninuno, si Ye Fan ay mayabang na naniniwala na ang sistema ng pagsasanay na kanyang nilikha ay nalampasan ang karunungan sa likod ng mga paggalaw na ito, at maaari niyang ganap na humiwalay sa sinaunang martial arts at bumuo ng kanyang sariling paaralan. Ngayong naiisip ko ito, sobrang nahihiya si Ye Fan. Ang mga master na ito na nag-imbento ng sinaunang martial arts, ang kanilang ideological realm ay talagang malayo sa imahinasyon ni Ye Fan. Ayoko maniwala, pwede bang makalusot ka pa kapag nakapasok ka na? Labanan. Death Vortex. Tupay na lason ng bangkay. Netherworld Fire. Ang bagyo na nabuo ng enerhiya ng kamatayan ay gamulong at umungol patungo kay Ye Fan. Ang tatlong bangkay na may lason na mga puppet, na puno ng makamandag na gas, ay tumakbo din patungo kay Ye Fan. Mahigit sa isang dosenang mga kalansay na kumikislap na may malamulto na apoy ang lumipad patungo kay Ye Fan, kahit na wala siya, kahit na siya ay makakapaghiganti sa sarili niyang babae. Mga espada at apoy sa oras na ito, may hawak siyang espada, pumapatay ng mga multo at mga Diyos. Ang nagbabantang Death Vortex ay diretsyong nabasag palayo si Ye Fan pagkatapos ay humakbang pasulong. Ang isa ay humakbang pasulong, inihagis ang kanyang espada ng paalang, at ang tatlong bangkay na may lason na puppet ay pinutol sa kalahati nang hindi nahuhuli ang buhok ni Ye Fan. Sa isang tabi, at wala man lang epekto. Ang buong hanay ng mga paggalaw ay tumagal ng wala pang isang segundo. Ipinaliwanag lamang ni Ye Fan ang pinakapangunahing footwork sa swordsmanship, ang pinakapangunahing paghak, pagpuputol, at pagpupunas, at iba pa. Gamit ang kanyang sariling pangunawa at pisikal na kondisyon. Nang makitang ang kanyang tatlong set ng combo ay nakrak ni Ye Fan ng sabay-sabay, nagulat na si Skill Ida na hindi na siya makapagdagdag pa. Dapat mong malaman na ngayon lang si Ye Fan, kahit na ito ay isang Death Vortex, ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Talagang nagulat si Ye Fan. Nang makipaglaban siya sa Bronzeman Swordsman, ang sinaunang swordsmanship na ginamit ng bronze na tao ay hindi kasing lakas ng ginagamit niya ngayon. Ang dahilan ay marahil dahil ang pisikal na kondisyon ni Ye Fan ay mas malakas kaysa sa bronze figurine. Kung tutuusin, hindi totoong tao ang bronze figurine. Kahit na ang lakas ay malakas, mahirap para sa mga kalamnan at kasukasuan na bigyang kahulugan ang layunin ng espada ng perpekto. Isang bagay ang napagtanto ni Ye Fan. Mukhang hindi mali ang kanyang paraan ng paglilinang ng katawan. Hindi lang siya nakahanap ng magandang paraan para mailabas talaga ang kapangyarihan niya. Kahit na ito ay disintegrasyon, siya ay nakikipaglaban lamang sa pamamagitan ng malupit na puwersa, na iniisip na siya ay nag-concentrate ng kanyang kapangyarihan, ngunit sa katunayan ang agwat ay malayo dito. Sa pag-iisip tungkol dito, paano magiging sulit ang aking sariling karunungan sa pagkikristal ng karunungan ng libu-libong taon ng mga masters? Nagpasya si Ye Fan na kung mabubuhay siya ngayon, kailangan niyang mag-aral muli ng sinaunang martial arts. Siyempre, hindi mahalaga kung siya ay nabubuhay o hindi, at ngayon ay isa lamang ang gusto niyang gawin ipaghiganti ang kanyang asawa. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at muling naglakad patungo sa Skeleton. Bagamat hindi sapat ang mga lason ng bangkay na ito para patayin siya, ang paggamit ng sinaunang martial arts ay nangangailangan din ng pisikal na lakas. Kung hindi, hindi ito makakamit ng purong sword intent. Sapat na malakas na epekto. Pakiramdam niya ay hindi na siya makakatagal, nauubos na ang kanyang pisikal na lakas, at kailangan niyang lumaban ng mabilis. Chapter 0569 ito ay naging ganito.
Nakaramdam ng takot si Skeleton at hindi napigil ang magsimulang bumalik. Lucifer, ikaw. Ikaw nga ay isang alamat ng isang henerasyon, ngunit ayaw mo pa rin akong matalo. Ang hola ng buto. Binalot niya ang sarili sa hangin ng kamatayan, at kasabay nito, muling lumitaw sa lupa ang mahabang bone spurs, direktang ikinulong si Yefan sa bone spur cage. Ngunit ang hola ay katatapos lamang itayo, at pinalo ito ni Yefan ng isang espada, gamit ang sword intent na, gumuho, na naging sanhi ng pagkabasag at pagsabog ng buong bone cage. Hindi, paano ito posible? Si Skeleton ay nababaliw na, si Yefan ay halatang walang mga panloob na kakayahan, at hindi siya naghiwa-hiwalay tulad ng ginawa niya ngayon. Napakalaking kapangyarihan. Parang may nakatagong kapangyarihan na pinakawalan sa bawat kilos ng espada ni Yefan, na nagpapahirap para kay Skeleton na maunawaan ng mabuti. Nagalit si Skeleton sa kahihiyan, at sunod-sunod na Bone Spear, Ghost Fire, at Corpse Poison Gas ang sumalubong kay Yefan. Determinado si Yefan na bawasan ang distansya sa pagitan ng dalawa, kaya humakbang siya at ginamit ang lahat ng sinaunang martial arts na naiisip niya para makahabol. Ang galaw ng paa ay parang gumagala na dragon, gumagalaw sa mga ulap at umaagos na tubig, at ang bilis ay napakabilis. Ang pinakapangunahing footwork na maaaring itugma sa sinaunang Escrimador ay umabot sa isang kaharian na hindi niya kailanman naisip. Ang matibay na katawan na 3 taon na niyang sinasanay, hindi man magwawatak-watek, ipinapakita niya ang mga sinaunang martial arts footwork na alam niya noon, at ang bilis at kakaibang galaw niya ay parang multo. Ito ay kaya. Ang sinaunang martial arts ay sinaunang martial arts, at ang panloob na kasanayan ay panloob na kasanayan. Lumalabas na hindi ito ang parehong landas ng paglilinang sa lahat. Napansin ni Yefan ang pakiramdam na ito ng sinaunang martial arts ay libre at madali, at siya ay gumaan. Dapat naisip niya na ang mga panlabas na kasanayan ay iba sa mga panloob na kasanayan. Ang mga panloob na kasanayan ay tulad ng mga mahika, pangkukulam, at supernatural na kapangyarihan, at pinalalakas nila ang kanilang mga sarili gamit ang panlabas na enerhiya. Ang mga panlabas na kasanayan, iyon ay, ang iba't ibang natatanging kasanayan ng sinaunang martial arts. Sa katunayan, sa simula pa lang, ito ay inihanda para sa paglilinang ng katawan ng tao mismo. Ang pagsilang ng sinaunang martial arts ay talagang halata. Ito ay tiyak na hindi para sa layunin ng pagiging walang talo sa mundo. Sa katunayan, ito ay para sa mga ninuno na palakasin ang kanilang mga katawan at protektahan ang kanilang sarili sa malupit na likas na kapaligiran. Ano ang kinalaman ng pisikal na ehersisyo sa paglinang ng tunay na chi? Biglang naramdaman ni Yefan na ang mga iniisip ng mga sinaunang mandirigmang ito sa kasalukuyan ay talagang katawa-tawa, at ang mas katawa-tawa pa ay nananatili siya sa dilim noon. Ang mga mabangis na general noong unang panahon, ang mga Diyos ng kamatayan sa larangan ng digmaan, ay hindi nagsasanay ng mga panloob na kasanayan, ngunit sila ay gumala sa larangan ng digmaan at kinuha ang pinuno ng mga general ng kaaway sa 10,000 hukbo. Panlabas na kapangyarihan. Marahil ito ay dahil sa napakahirap na magsanay ng mga panlabas na kasanayan, o marahil ito ay dahil sa mas mataas na mga kinakailangan para sa talento, o marahil ito ay dahil ang mapayapang panahon ay matagal na, at ang korte ng imperial ay nagbigay ng higit na pansin sa panitikan at mas kaunting martial arts. Sa madaling salita, habang tumatagal, mas maraming panloob na kasanayan ang pamantayan para sa mga masters. Ito ay naging mas at mas popular, at maraming mga tao ang talagang nag-iisip na ito ay kinakailangan upang magkaroon ng panloob na lakas upang maisegowa ang kapangyarihan ng sinaunang martial arts. Kung si Yefan ay hindi pa na-stimulate ng kaunti, at siya ay nasa juncture ng buhay at kamatayan, iniisip ang sinaunang swordsmanship ng bronzeman swordsman, hindi pa rin niya ito maisip. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, napakalinaw na ng mga iniisip ni Yefan, at naramdaman niya ang kahulugan ng bawat galaw at bawat estilo ng sinaunang martial arts. Sa nakaraan, tiyak na makaramdam siya ng saya sa epiphany na ito, ngunit sa sandaling ito, bukod sa pagkahumaling niyang patayin kaagad si Skeleton, wala na siyang ibang iniisip. Patayin siya at ipaghiganti ang babae, kaya, kahit mamatay ka, makikilala mo ito. Ang galit ng paghihiganti sa mga mata ni Yefan ay parang apoy ng impyerno, na nagninangas sa sukdulan. Umungol si Yefan, umiihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at malaya siyang gumagalaw. Ang figure ni Yefan, sa loob lamang ng ilang segundo, ay nag-flash ng maraming pangkukulam ni Skeleton, at mahiwagang tumawid sa layo na 30 o 40 metro, at lumitaw sa harap ni Skeleton na hindi nasaktan. Ang wizard na nakasuot ng itim na damit ay malapit nang bumagsak, hindi niya nakita kung paano ito ginawa ni Yefan, pakiramdam niya ay hindi na niya ito mapigilan. Hindi pa siya nakakita ng gayong hindi makatwirang sinaunang martial art, upang maging eksakto, hindi pa siya nakakita ng isang baluktot na sinaunang martial artist. Ang mukha ni Yefan ay namumutla na, sa totoo lang ay wala siyang gaanong lakas, ngunit sa kanyang huling hininga, si Yefan ay malapit nang humawak ng isang lore sword. Kamatayan. Ang bone sword sa kamay ni Yefan ay umindayog ng arco malapit sa 360 degrees, at tumama ng malakas patungo sa katawan ni Skeleton. Basagin mo ang ulo niya at makakabawi siya, mabutas ang dibdib niya at ayos na siya.
Hindi makapaniwala si Ye Fan, sa pagkakataong ito hinati niya siya sa kalahati, mabubuhay pa siya. Ito ang pinakamalinis na sword split, at wala ng paraan para magsabi pa, ngunit mula sa anggulong ito, ang bilis at lakas na ito, na umaasa sa perpektong akma ng katawan ni Ye Fan, ay nagbigay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nasa malayo si Wu Yesho, nanunood ng sunod-sunod na counterattacks ni Ye Fan, natigilan siya ng matagal. Ngunit nang makita ng batang babae ang espada ni Ye Fan na lumalaslas, ang kanyang buong kaluluwa ay nanginig. Sa kaharian ng Wu Yechuan, hindi pa rin niya maintindihan, ngunit nang makita ng batang babae ang espada ni Ye Fan na lumalaslas, ang kanyang buong kaluluwa ay nanginig. Sa kaharian ng Wu Yechuan, hindi pa rin niya maintindihan ang sinaunang eskrimador ni Ye Fan, at ang babae ay naliligaw din. Gayunpaman, kahit na magkahiwalay sila ng 12-12 ng metro, matanto ni Wu Yesho na ang puso ni Skeleton sa sandaling ito, ay kawalan ng pag-asa. Hindi makatakas. Hindi ako makatakas. Sumigaw si Skeleton at pinakawalan ng lahat ng patay na enerhiya, sinusubukang labanan ang espada ni Ye Fan, ngunit ang lahat ng patay na enerhiya ay nahati sa espadang ito. Nahulog ang espada, at nahati ang katawan. Ang itim na robe ni Skeleton ay nabasag, at isang kalansay sa loob ay nabasag na pulgada por pulgada. At ang tunay na katawan ni Skeleton ay nahayag sa wakas. Parehong nagulat sina Ye Fan at Wu Yeju nang makitang sa ilalim ng balangkas, may isang makulit, pangit na matandang lalaki na mahigit 1 metro lang ang taas. Marahil ito ay dahil sa kanyang pagsasanay ng necromantic magic na siya ay nagdusa ng maraming backlash. Ang katawan ni Skeleton ay talagang lumiit, at siya mismo ay nakasuot ng isang summoned skeleton frame, na lumikha ng ilusyon na hindi siya maaaring patayin. Kaya lang sa mga sandaling ito, may dumudugong sugat na sa ulo ni Skeleton, na nalaglag na ang buhok. Bakit? Bumukas ang katawan ni Skeleton. Halika, hingal na hingal ako. Sa oras na siya ay namatay, ang maalamat na skeleton wizard ay hindi alam kung paano muling isinilang si Ye Fan mula sa desperasyon. Bumalik sa kalmado ang eksena. Matapos matiyak ni Ye Fan na siya ay nanalo, nakaramdam siya ng matinding pagbagsak, at nagsimulang lumabo ang kanyang utak. Ang puting buto na espada sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa, at ang kanyang katawan ay nakahandusay sa lupa. Naramdaman niya ang lason ng bangkay sa kanyang katawan, na sumasakal sa kanyang mga organo. Wala sa estado ng pagkawatak-watek, hindi alam ni Ye Fan kung kaya pa ba niya dahil nakaligtas sa pagsalakay na ito ng lason, napakaraming aktibidad ang nagpalalim ng pagkalason. Nang tuluyang mawala ang kamalayan, isang nakakagaan na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ye Fan. Asawa, pinaghiganti kita, nandito ako para samahan ka. Sa sandaling ito, isang gintong apoy ang nagninangas. Ang figurang pula, na parang nahulog mula sa langit, ay dumapo sa harap ni Ye Fan. Kabanata 0570 Napakalamig. 0570. Ye Fan. Hoy! Paano mo? Wag mo akong takutin. Si Xiao Ziner ang pumunta rito sakay ng kotse, ngunit hindi ito para sa anumang dahilan. Hindi talaga siya kumbinsido. Talagang hindi siya pinansin ng Dead Ye Fan para kay Su Qingzhou. Pakiramdam niya ay may dugo siya ng phoenix, at hindi niya kayang mawala ang sinuman, kaya nagplano siyang humingi ng paliwanag. Kung hindi humingi ng tawad si Ye Fan, hindi niya papansinin ang lalaking ito at susunugan niya ang bahay. Asar ka sa masamang tao. Gayunpaman, sa sandaling nagmaneho ako sa paligid, napansin ko mula sa malayo na may patay na hangin dito. Hindi ito masyadong inisip ni Xiao Ziner, at nasagasaan siya ng magaan na trabaho, ngunit huli na ang lahat. Dito lang niya nalaman na tapos na ang laban. Nang makita ni Wu Yekang si Xiao Ziner, nagmamadali siyang sumigaw, Miss Xiao. Tulungan mo ang kapatid ko. Tulungan mo siya. Kumunot ang noo ni Xiao Ziner, hindi niya maintindihan kung bakit lumitaw si Skeleton dito, paano nila lalabanan si Ye Fan. Nang malapit na siyang tumagilid para maramdaman ang pulso ni Ye Fan, bigla niyang nakita ang katawan ni Su Qingzhou sa hindi kalayuan, at agad siyang natigilan. Su Qingzhou. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Xiao Ziner ang sibat sa dibdib ni Su Qingzhou, at napabulalas siya. Anong nangyari sa kanya? Nabulunan si Wu Yesho sa sakit, Sister Su, para sa kapakanan ng tulungan si Brother Ye Fan na harangan ng suntok na iyon. Ako, pinatay. Ano? Ang mukha ni Xiao Ziner ay mapatla, ang malupit na katotohanan ito ay medyo nabigla sa kanya. Sinabi niya noon na si Su Qingzhou ay hindi karapat-dapat kay Ye Fan, nagustuhan lang niya ang lakas ni Ye Fan at gustong makinabang kay Ye Fan. Ngunit ngayon, talagang nagsakripisyo si Su Qingzhou para kay Ye Fan. Si Xiao Ziner ay nakaramdam ng matinding pagsisisi at pagkondena sa kanyang puso, bigla niyang napagtanto na siya ay masyadong makasarili, labis ang pagpapahalaga sa sarili, at minamaliit si Su Qingzhou. Miss Xiao, walang paraan para iligtas si Sister Su, dapat humanap ka ng paraan para iligtas si Brother Ye Fan. Nahihirapang tumayo si Wu Yejo at naglakad patungo sa gilid na ito. Si Xiao Ziner ay bumalik sa kanyang katinoan, tumingin kay Ye Fan, na naghihingalo at walang malay, at sinabi, ang Feng Wu Jiushen, ko ay ang kaaway ng kasamaan sa mundo, dapat ko siyang mailigtas.
Sa pagsasabi niyan, tinulungan ni Xiao Ziner si Efan na tumayo at inilagay ang isang kamay sa kanyang likod, isang lumalakas na nakakagalit na enerhiya, tulad ng mainit na gininto ang agos, ang pumasok sa katawan ni Efan. Ang katawan ni Efan ay talagang napakalakas. Ang lakas na ito ay hindi lamang tungkol sa mga kalamnan, ngunit ang bawat cell ay napakalakas at may malakas na pagtutol sa mga lason. Ang dahilan kung bakit ito ay nabubulok na ng mga lason ngayon ay ang pagkonsumo nito ng labis, at ang katawan ay hindi maaaring gumaling ng biglaan. Ngayon na ang sayaw ng Phoenix ni Xiao Ziner ay nagalit sa katawan, ang katawan ni Efan ay may katulong, at agad na nagsimulang ilabas ang mga lason na ito. Hindi nagtagal at naging normal na ang kutis ni Efan at umalma ang kanyang hininga. Makalipas ang 3 o 4 na minuto, nagising si Efan. Bagamat medyo mabigat pa ang ulo niya, okay naman siya. Kuya, ayos ka lang ba? Nagulat na sabi ni Wuyekang nang makita niya ang eksenang ito. Tumango si Efan, at hindi na niya kailangan pang tingnan kung sino ang nasa likod niya para tulungan siyang gamutin ang kanyang mga sugat, dahil pamilyar siya sa nakakagalit na enerhiyang ito. Xiao Ziner, salamat. Bagamat hindi lubos na mapapatawad ni Efan ang sinabi ni Xiao Ziner, ngunit kung hindi siya tinulungan ni Xiao Ziner, maaaring nasa panganib ang kanyang buhay, kaya taos-puso siyang pinasalamatan ni Efan. Natigilan sandali si Xiao Ziner, ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Efan sa kanyang unang pangalan. Kahit na hindi masyadong magalang, ngunit tila ang pakiramdam ng distansya ay malabo. Ayaw ko lang na mamatay ka sa kamay ng iba, mayabang na sabi ni Xiao Ziner. Hindi ito pinansin ni Efan, tumayo siya, walang ekspresyon ang mukha, mahirap itago ang kalungkutan at lungkot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa katawan ni Su Qingzhou, lumuhad sa tabi ng babae, ibinaba ang kanyang ulo, at inabot upang marahan na hinaplos ang mukha ng babae. Asawa. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Efan, iuuwi na kita. Iniunat ni Efan ang kanyang kamay, inilagay ito sa bone spear, kinagat ang kanyang mga ngipin, at hinugot ang bone spear mula sa dibdib ni Su Qingzhou na hinugot. Tumalsik ang itim na dugo, na parabang nararamdaman niya ang pag-aalis ng buhay ni Su Qingzhou. Nang makita ang malaking buta sa dibdib ni Su Qingzhou, ang dugo ay malabo, ang pulang mata ni Efan ay medyo basa rin. Sa kanyang isipan, patuloy na kumikislap sa kanyang isipan ang mga larawan ng 2 taong nagkikita, nagkakilala, nagpakasal, nagmamahalan, at kung ano-anong larawan. Bagamat mahigit kalahating taon pa lang magkasama ang dalawa, marahil ay ang Sister Fairy na nakilala nila noon ang nagbigay sa kanya ng bakas ng impresyon na naging dahilan para maging pamilyar si Efan nang makita si Su Qingzhou sa unang pagkakataon. Sa simula pa lang akala ko siya na ang babaeng presidente ng iceberg, hanggang sa isang cute na babae na mahilig kumain ng donut, minsan napakatalino ng babaeng ito at mailap at nakakatakot, pero minsan cute siya at simple, at pumapayag pa siya sa mga donut. Galit ang isang 5 taong gulang na batang babae. Sa katunayan, hanggang ngayon, hindi alam ni Efan kung ano talaga ang ibinubunyag ni Su Qingzhou at kung ano ang kanyang sinasadya. Gayunpaman, hindi na mahalaga kung sino ang tunay na kanya. Ginamit niya ang kanyang buhay para sabihin sa sarili na hindi mali ang kanyang emosyon. Kuya, namatay si Sister Su para sa iyo. Sabay nating ilibing siya. Pinaghiganti mo siya. Tuwang-tuwa siyang makita na okay ka. Lumapit si Wu Yeshu at inaliw siya. Huminga ng malalim si Efan, medyo kinalma ang sarili, at tumango, okay lang ako. Gusto ko siyang ibalik sa Zia Country. Nang kukunin na ni Efan si Su Qingzhou, biglang lumitaw ang kakaibang haplos. Ang asul na liwanag ay kumislap mula sa katawan ni Su Qingzhou. Ha! Nagulat si Xiao Ziner, napansin din ni Efan at Wu Yeju na may kakaibang lumitaw sa katawan ni Su Qingzhou. Isang malamig na asul na liwanag ang lumipad mula sa bulsa ng damit ni Su Qingzhou, at ito ay ang Ghost Valley Wrench. Lahat ay makikita. Hindi ba't ang wrench na ito ay mula sa Heaven's Eye? Bakit dito kasama si Su Qingzhou? Mukhang naguguluhan si Xiao Ziner, syempre narinig niya ang wrench na ito at nakita niya ito sa ilang libro. Hindi nagabalang magpaliwanag si Efan, dahil nakita niyang ang wrench ay naglabas ng kakaiba at misteryosong enerhiya. Ang asul na enerhiyang ito ay nakakapagpalamig ng buto, tulad ng kaunting liwanag ng bituin, na naglalabas mula sa wrench. At sa katawan ni Su Qingzhou, ang kanyang sugat ay mabilis na nagyayelo, at ang malinaw na yelo ay nagyayelo sa kanyang sugat. Kuya Efan, ano ito? Nataranta si Wu Yechuan. Hindi ko alam. Natuwa si Efan dahil naramdaman niyang tila isang positibong senyales ito. Ghost Valley Fingers, Heavenly Eyes, Wordless Heavenly Book, Su Family Bloodline, maaaring, ano ang espesyal na relasyon dito? Nagpakita si Xiao Ziner ng hitsura ng pagkasuklam at kakaiba, ang enerhiyang ito. Bakit napakalamig, ngunit napakalakas? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.